1 John 2:15. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. It is interesting that John's warning about not loving the world and all that it has to offer is followed up by his warning about the coming of the Antichrist. All of my life as a Christian I have been warned again and again about the man of sin, and we all wondered who it might be. Even now, in my latter years, I still wonder and I still don't know. The point though, that I feel compelled to make has not so much to do with the man of sin, but of the time of sin. The entire history of mankind on the earth has been a time of sin, but there have been a couple of periods that are marked out as times of tremendous amount of sin. The first are the times talked about in Genesis 6:7. The Bible says that the wickedness was great on the earth and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. And so God brought judgment upon the earth in the form of a universal flood that destroyed every living creature, except for Noah and his family, 8 persons. The other times that are marked out by tremendous wickedness, well, that happens to be today. As Matthew 24:36-39 warns, it shall be just like the days of Noah. Tremendous evil, corruption abounding, and everyone just going about their lives as though nothing is amiss. And we as believers in Jesus Christ are so tied up with the things of this world, our daily worries and passions, that we are for the most part, unable to step free of the bonds that hold us. The passage says do not love the world or the things in the world. Do not. John is referring of course to the system upon which societies, all societies, are based. Don't love it. Get it out of your system. The things of this world, the lust of the eyes, the lust of the flesh, the pride of life, is not of God. Juxtapose if you will, the offerings of the world, mentioned in Galatians 5, sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies. Compare those with the fruit of the Spirit, also found in Galatians 5, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Quite a difference. The Bible says that this world is passing away, along with its system of desires and self-centered living, but whoever does the will of God abides forever. We don't belong here. Allow the Lord Jesus to cut you free from the bonds of sin and death. Turn from the world, turn to Jesus. Put on the new person, and new person, put on the armor of God. Get ready to move. We're going into battle. Dakilang Ama, patuloy kaming lumuluwalhati sa iyong pangalan, sapagkat ikaw po ang unang nagmahal sa amin at ikaw nagbigay ng biyaya upang bigyan ka namin ng kaluguran, bigyan ka namin ng karangalan, handugan ka namin ng pasalamat, handugan ka namin ng pagpupuri, handugan ka namin, Panginoon, ng mga buhay na ipinagkatiwala niyo po sa amin at patuloy niyong ipinagkakatiwala sa amin. Sa bawat hininga, sa bawat kaisipan na matuwid, Panginoon, na sa iyo lamang nagmumula. Hayaan niyo po, Panginoon, sa umagang ito, patuloy namin masilayan ang iyong kagandahan, ang kabutihan, kagandahan ng iyong biyaya na sumasagana sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa
mga utos at aral, Panginoon, na nagbibigay liwanag para sa amin. At salamat po sa pagtutuwid sa amin kung kami nalilihis na landas. Salamat po, Panginoon, sa liwanag na iyong salita, na ito'y patuloy na magliwanag sa aming mga buhay, upang ang buo naming katauhan, Panginoon, maging perpekto sa iyong paningin, Panginoon. Salamat po na marami, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, na gaya, Panginoon, na amin lagi naririnig, ang salita niyo po'y naghahatid ng kagalingan, Panginoon. Naghahatid ng kagalakan, naghahatid ng kapayapaan, naghahatid ng kalakasan, Panginoon. At hindi may kukumpara ang iyong mga salita. Kaya po kami nakasasamba, kaya kami nakapagpupuri, dahil ang iyong salita na nasa amin ay patuloy namin itong nilalakaran. Salamat po, at hindi pa man po namin napapainggan ang mga salita niyo po. Alam po namin may hinanda kang pagkain para sa aming pagkain ng espiritual. Pinupuri ka na po namin, pinapasalamatan, at magtitiwala kami sa mahayag mong salita, Panginoon. Dapat po namin itong tanggapin ng buong kasaganaan ng aming buhay, Panginoon, upang sumagana kami patuloy sa pagluwalhati sa iyong dakilang pangalan. Salamat po sa kongregasyong ito. Salamat po sa Iglesia ng Diyos na buhay, na ikaw po ang bumuhay, Panginoon. Salamat po, pinupuri ka na po namin, niluluwalhati sa dakilang pangalan po ng aming Panginoon, manunubos, tagapangalaga, tagapagligtas ng aming buhay. Amen and amen. Makaupo na po tayo. Blessed morning sa atin lahat. At okay, ready na po ba tayo? Andiyan na po ba kayo? Okay. Alam ko po na kayo nasasabik sa salita ng Panginoon, kasi ang tunay na kagalingan ay ang salita ng Panginoon. At hindi po ito imposible, ito'y posible. Nagiging imposible ang bagay na kagalingan, alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Bakit parang hindi tayo gumagaling? Kasi po hindi natin ginaganap ang salitang nagpapagaling. Naintindihan niyo po ba sinabi ko? Naunawaan niyo po ba? Kung ano yung ibinigay sa ating salita, kagalingan po yon. Pero nagiging imposible yon kung hindi natin ginagawa sa ating buhay. Kaya hindi gumagaling ang tao, puro lang tayo salita. Kulang sa gawa. Alam niyo po ba, para maging perfect tayo sa harapan ng Panginoon, sundin natin ang kanyang mga precepts. Amin po ba? Yung kanyang aral, tagubilin sa atin para malayo na ang paglalakbay natin na matagumpay. Amen? Yung po yung sinasabi po sa salita ng Panginoon. Ngayon, puntahan po natin, dahil nag-shift po tayo ng konti, pumunta po tayo sa context ni Timothy. Kasi isa po siya sa ating pinag-aaralan na key verse. Dalawa po yung key verses natin, yung Iglesia ng Diyos na buhay sa chapter 6 po, di po ba? Bilang isang kawal. At ngayon, dahil sa alipin tayo, na pag-uusapan natin pagiging alipin, ginamit natin yung salitang 2 Timothy na sinulat ni Apostle Paul kay Timothy. Napakahalagang bagay po nito. At napakadaming matututunan at mai-apply sa ating buhay bilang isang alipin ng Diyos na buhay, na tagapaglingkod sa iglesia. Hindi lamang po yung mga pastors ang naglilingkod, di lamang po yung mga workers and leaders, kundi every believer, makinig yung buti, every believer po, tayo po'y kawal. Amen. Kaso nga lang, siguro sometimes may pagkukulang tayo, kaya ang salita ng Panginoon ang magre-reflect sa atin, mag-aayos sa atin. Kasi ito'y liwanag eh. Hindi pa naman tapos ang Panginoon, lagi natin sinasabi. Tingnan po natin, gaya ng ang iglesia ng Diyos sa buhay, gaya ng kawal, Ephesians chapter 6:11, ito po yung ating key verse, naaalalay po. Magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Meron po talaga tayong kalaban. Ang kawal, laging may kalaban po yan. Kaya nga po naging kawal yan kasi meron silang lalabanan. At tayo mga Kristiyano, meron tayong paglalabanan.
Meron tayong lalabanan at mapaglalabanan sa ating buhay. Sa ating buhay, meron tayong sinusupil. Amen. Lumalaban tayo sa kaaway at lumalaban din po tayo doon sa ating sarili na ating pag-uusapan sa ngayon. Okay. Ang aliping tagapaglingkod sa iglesia, yung text po na ginamit natin nung key verse pa natin, 2 Timothy 2, 3, and 4, na ngayon dadaanan natin. Wag na po natin basahin yung kapatid. Sinabi ko lang po kasi ito po yung ating context na ngayon. Chapter 2, verse 1 to 26. Pero nakalagay po dyan sa atin, mga aliping tagapaglingkod sa iglesia, mabuting, ano po? Kapatid, nakalagay po ba dyan? Mabuting kawal ni Kristo. Yung tagapaglingkod sa iglesia, sila po ay mabuting kawal ni Kristo. Nako, ako yung naka-encounter po talaga ng tao. Mabagsik. Diakono. Naka-encounter po ako. Nakasalamuha, hindi ko yun sinasadya, nakasalamuha ako, nagsasabi kami kumain. Ibang klase pala talaga yan, yung mga taong yan. Handang pumatay ng tao. Is it mabuting kawal ni Kristo? Kung sabi niya, kung gusto nila, guguluhin ko buhay nila. Ang diakono hindi gumugulo ng buhay, umaayos ng buhay dahil sa pangangaral sa salita ng Panginoon. Kaya na-hear, amen. Ang mabuting kawal ni Kristo na ikipaglaban sa espiritual dahil sa ugaling meron siya. Yun yung mabuting kawal, yung ginagaya niya ay si Jesus Christ talaga. Hindi niya ginagaya yung kanilang leader. Hello? Na hindi tama. Amen po ba? Ang pakikipaglaban natin hindi sa laman at dugo. Pakikipaglaban natin ay sa espiritual. Kaya po pwede nating gamitin sa kaaway ang salita ng Panginoon bilang materialis natin para siya ay hadlangan ang kaaway. Labanan ang kaaway at labanan natin ang ating sarili. Paano kaya yun? Paano kaya yung lalabanan ko sarili ko, kakampi ko sarili ko eh? Alam niyo po ba mga kapatid ko, ang katawan natin na nananahan pa sa lupang ito. May mga desire ito. Hello? Po pwedeng mag-desire ito ng good, po pwedeng mag-desire ito ng hindi, ng masama. Even though we are a Christian. Kaya mahalaga ang sinabi ko kanina, na sinabi ko, po pwedeng tayo ay gumaling dahil ang salita ng Panginoon ay hatid ito'y kagalingan, pero imposible ito kung hindi natin gagawin. Amen. Tignan po natin. Ang mabuting kawal ni Kristo, dahil ano po kasi ito, tatapusin ko po itong 2 Timothy chapter 2 verse 1 to 26. Pupunta na po natin sa susunod yung Ephesians. Pinuntahan ko ito kasi napakahalagang tungkulin na iniatang ni Apostle Paul kay Timothy bilang isang ebanghelista at tagapaglingkod na pinuntahan nilang minisyon niya. Mahalaga po ito kung bakit ito gusto kong puntahan muna bago tayo magpalawig sa pag-aaral sa Ephesians chapter 6. Dahil pwede natin gamitin ito bilang mabuting kawal na nakalagay po dyan, contextually po talaga. Sa verse 1 to 13, diyan po yung katatagan, pag-aaral ng katatagan, paano tayo maging matatag. And 14 to 26, ito po yung mga tagubilin, precepts. Sabihin niyo po, precepts. Ito po'y landas para maging mabuti tayong kawal. Pero may naunang pundasyon, ang unang mga verses, ito'y foundational. Ito'y sinasabi ko na parang thematical doctrines. Doktrina po ito. Naalala nyo, sinabi natin kanina, magpakalakas tayo kanina saan? Sa biyaya ni Kristo. Theologically, si Jesus Christ is God. Amen. Kaya doctrinal po ito. Saan tayo kukuha ng lakas? Kay Jesus Christ, yung biyaya na sa Kanya sumasagana. Pinag-aral natin noong nakaraan. Kaya nga ang tanong natin nung una, yung katatagan, paano ito makakamit? Makakamit ito sa verse 1 na pinag-aralan natin, magpakalakas sa biyayang na kay Kristo. Hindi tayo magpakalakas dito sa mundo. Amen?
Maraming gustong maka-attain ng successful life dito sa mundong ito para maging successful. Akala ng iba, dahil sila'y ganoon na mataas na ang buhay, mayaman, matalino, at malakas, makapangyarihan, maimpluwensya, akala nila yun na po ang tunay na kapangyarihan. At yun ang tunay na rurok ng kanilang buhay bilang isang matagumpay na tao. No. Pag hindi mo nakita ang purpose mo sa buhay na ito, hindi po magiging maayos ang lahat ng takbo ng buhay. Kaya marami kang sisisihin. Ang dami mong pagbabalingan na sisi. Amen po ba? Kasi hindi mo nasusumpungan kung anong purpose meron ibinigay sa iyo ang Panginoon. Every Christian, ginawa ng Diyos, may layunin ang Diyos sa buhay mo. Very specific po yun. Magkakaiba po tayo. Pero iisa tayo sa Panginoon para paglingkuran siya. Pero iba ang binigay sa iyo para maging layunin sa buhay mo, maging maayos ang iyong paglilingkod. Bilang tagapaglingkod sa iglesia. Saan ka man nakalokasyon. Okay, una po yan, yung magpalakas ka, pinaka-main objective po ng ating pinag-uusapan, dapat po talaga yan, yung biyayang na kay Kristo, dapat dyan po tayo magpalakas. Lagi tayong pumunta sa Kanya. Una, pinag-aralan natin saan tayo magpapalakas sa biyayang nasa Kanya, sa mga aral o doktrina. Maraming tao ayaw ng doktrina. Ayaw ng salita. Alam niyo po ba yan, naandyan yung napakasaganang biyaya? Paano ka maglilingkod? Di mo alam yung Trinity. As a one God. Amen. Doktrina po yan. At ano yung stand ng pag-iisang Kristiyano natin? Mahalaga po yan. At paano tayo maglilingkod kung wala tayong alam sa Diyos? Paano tayo maglilingkod kung walang guidelines tayo sa pagtuturo? Paglilingkod. Di po ba? Kaya kailangan ng pundasyon. Okay, mahalaga po yun. Pinag-aralan natin nakaraan yun, nadamay pa rito, kasama pa sa pinag-usapan natin ang lola ni Timothy at yung kanya nanay. Napakalaking influence po nila sa bata. Kaya nasabi ni Paul kay Timothy, mula pa pagkabata, alam mo na banal na kasulatan ay makapagpapadunong, makapagtutuwid, di ba? Makapansasala. Doktrina. Kaya marami tayong napapakinggan na aral, alam na nating kaya na pong kontrolin natin pag tayo ay may pundasyon sa pag-aaral. Kaya marami nag-iiba-iba ng church, hindi church nag-iiba-iba ng relihiyon. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi matatag sa doktrina. Born again, sumunod, Muslim na. Born again dati, ngayon Katoliko na. Hindi po relihiyon. Kasi nga po, ang problema, hindi na pundasyonan, kaya nasisira. Nasabi, nga, parang tama. Parang tama. Parang malapit lang sa tama. Gumagaya sa tama. Pero ang natural source na kay Jesus Christ. Amen. The true doctrines. At pangalawa, ngayon pag-uusapan natin, pag-aaralan natin, ito po, sa pangalawa po tayo. Pero sa naiwan natin verses, may mahalaga po yan, dahil nandun lang po tayo sa verse 2a. Kapatid, puntahan po natin yung verse 2b. Ayan. Yung una na pag-usapan natin, ang mga bagay na yung narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, iniwan po natin yan, di ba? Alam mo yung kasalita ng Panginoon, tumibay ito sa buhay mo, sabi ni Apostle Paul sa kanya, dahil sa iyong sa lola, sa iyong nanay, at sa akin, nagkaisa. Even ang banal na Espiritu na binigyan tayo ng katapangan, sabi ni Apostle Paul. At alam mo yan, na ikaw ay hindi pa kunwari. At alam ko din na hindi ka nagkukunwari, dahil yung Espiritu na nasa iyo, ay nasa sa akin, nagkakaisa, dahil sa doktrina. At ito pong sumunod, sabi po, mahalaga po ito, yung isang salita po dyan sabi na yung mga bagay na yan na narinig mo sa akin, may mga saksi tayo,
Even ang Diyos, saksi sa atin, tinawag tayo, sabi niya, ay siya mo ring ipagkatiwala. Sabi niya po, ipagkatiwala. Mahalaga po ito ipagkatiwala. Hindi tayo puro Bible study. Open tayong Bible study. Okay po mag-open ng Bible study, makinig kayo mabuti. Okay po siya. Pero hanapin natin yung ipagkakatiwala natin sa Kanya. Yung doktrina. Si Apostle Paul, napakainam ng kanyang karunungan at spirit na meron siya, why alam niya ito'y lumaki sa aral, si Timothy. Sino po dito yung lumaki sa Lumaki sa church. Bata pa lang nasa church na. Si Sister Weng lang ba? Si Deacon Mao, di ba? Ako laki sa Ami. Yung iba laki sa Bona, di ba? Ang sinasabi natin, lumaki sa church. Bata pa lang nandun na. Alam niyo ba si Timothy, laki sa aral ng kanyang lola at ng kanyang nanay. At siya'y inandel ng apostol natin para siya ay ipinagkatiwala na sa kanya. Kasi nakakulong si Apostle Paul eh. Ipinagkatiwala na sa kanya ang aral na kakayanin niya. Alam niya kakayanin ni Timothy ito. Kaya ipinagkatiwala niya sa kanya. Binibilinan ngayon ni Apostle Paul si Timothy na ipagkatiwala mo rin ito. Amen. Sabi niyo po ipagkatiwala. Hindi basta-basta ito pinagkakatiwala sa hindi katiwa-tiwala. Subok na ito kasi bakit? Doon pala sa mga magulang, sa lola, subok na. Ang pagiging alipin niya, ang pagiging niya sa bahay, subok na po siya sa pamilya. At alam ng mga ng lola niya at nanay niya, ito'y maging subok din to pag naglingkod sa Diyos. Amen. Kami, tatay namin, dinadala kami sa church. Maliit pa lang po kami. Ako, hangad ko, puro pulburon lang eh. Kasi may pagkain na pulburon dun. Alam niyo po ba, nagsisimula sa ganun. Pero hindi mo alam, natataliman ka. May mga naaalala akong bagay na mga picture na ngayon naiintindihan ko nung ako'y naging Christian. Amen. Kasi mayroong pundasyon na inailalagay. May mga picture ako nakikita, wow, sabi ko, o nga no, si Lord pala, dati nasa labas, yung puso, bakante, may upuan doon, nakaupo tayo. Diba? Ngayon, nung isang araw, nakalagay na doon yung isang pages, naandun na ang Panginoon, may krona na. Naghahari na sa puso ng tao. Oh, 'di ba? Kung di ko nakita yun doon nung maliit pa ako, hindi ko matatandaan. Kailangan pala ni si Jesus Christ ng tao. Sabi niya, ipagkatiwala sa taong tapat. At ang sabi niya rito, tapat. Sabi niya po, tapat. Ano ibig sabihin ng tapat? Pag alipin ka, makinig kayo mabuti. Simple lang po ito. Pag ikaw ay naglilingkod lang, halimbawa lang, sa trabaho, sa company, ano ibig sabihin ng tapat? Loyal ka. Kanino? Sa boss mo. Hindi mo siya sisiraan sa kasama mo. Hello? Bakit? Pinapasahod ka niyan eh. Hello? Hindi naman sa kasama mo nang gagaling yung pera pang budget mo sa pamilya mo. Hello? O, gayon din naman sa atin, sa Panginoon. Kung tayo ay napagkatiwalaan, dati talaga, wala tayong alam sa Biblia, sa salita ng Panginoon eh. Ipinagkatiwala sa atin ito, dapat maingat natin itong ipinagkakatiwala. Sabi niyo po, maingat. Kasi bakit po, lalapas tanganin yan eh, pag pinagkatiwala mo sa hindi talaga Christian. Kasi bakit? Wala kang alam na sa takbo ng buhay niya. Sa pamilya niya, baliktad siya eh. Ano sinasabi kong baliktad? Taliwas siya doon sa kanyang mga pamilya. Laban siya. Ba't natin pagkakatiwala doon? Kasi isang araw iiwanan niya rin yun. Yung ministeryong yun. Mapuputol ang ministeryong ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Amen?
Kaya mahalaga po dito yung talagang ikaw ay buong puso mong ginagampanan ang tungkulin mo at gayon din doon sa papasahan mo, alam mo na siya ay magiging tapat. Kasi hindi niya nga iniwan yung pamilya niya, si Timothy. Di ba? Hello? Hanggang sa nagkaroon siya ng yung gulang niya, naging mature na talaga sa pagiging Kristiyano. Sa aral ng Panginoon. Kaya siya ay tinawag. Kaya nga kahit saan si Apostle Paul, naandun siya. 5 churches ang kanilang mission, kasama si Timothy. At ngayon nakakulong si Pablo, ikaw na ngayon ang naririyan. Ika'y laya, ako'y naandito, pero hindi ako matatalikalaan, kaya ang sulat na ito'y binibigay ko sa iyo. Ang aral na kay Timothy, sulat ni Apostle Paul personally. At sulat ito sa mga aaralan niya, tuturuan niya, yung mapagkakatiwalaan niya na magiging tapat. Mahalaga po yung salitang yan, yung magtiwala o maging tapat. Pangalawa, nakalagay po dyan, yung tapat at ano daw po sumunod? Basahin po nga natin, Lord, help me Lord. Sige, basahin po natin. Go. Yung huling-huli sa C, ano nakalagay? Na makapagtuturo naman sa mga iba. Mahalaga yung pagkatiwala mo, una sa taong tapat. Ang kawal ba, makinig kayo mabuti, ang sundalo ba, iyaan po ay, dapat po dyan, laging tapat po yan. Sa gobyerno na dating dapat, naglilingkod dyan. Hindi yan nagpapasuhol dapat. Hindi dapat yan nakikinig sa mga, niya. Nakikinig siya saan? Sa na utos ng galing sa taas. Hello? Kasi yun yung atas sa kanya, yun lang susundin niya. Hindi siya makikinig sa kaparehas niya na Bakit? Hindi ikaw yung higher authority. Diba? Ganun po, kaya nagiging tapat ang mga kawal natin o kasundalohan natin. Kaya nagkakaroon ng mga stabilization ng maraming nagpapangkat-pangkat na mga grupo. Alam niyo kung bakit? Hindi po sila tapat o loyal. Yung sinumpaan nila, napasakan ng pera. Nasuhulan ng pagpapaimbabaw ng kaisipan. Hello? Mas gusto nilang tumaas ang ranggo. Gusto nilang lampasan yung general na 5-star. Ano kaya yung sumunod sa 5-star? General. Satan general yun. Hello? Pinakamata sa general, gusto mo pang lampasan. Kasi bakit? Ayaw mo magpasakop eh. Amen. At ang sabi niya rito, na makapagtuturo sa iba. Ano ibig sabihin po dito na makapagtuturo sa iba? Meron po siyang kakayanan. Alam mong may gift siya. Si Apostle Paul, alam niya si Timothy, meron siyang kaloob sa pagtuturo. Hindi niya to ibinigay sa hindi marunong magturo. Sige Brad, magturo ka. Wala ka alam eh. Hindi mo pa nga nadudoktrinahan eh. Sinugo mo na. Sige, humayo ka. Gawin mong alagad ang maraming bansa sa ngalan ng ating Panginoong Hesus. Wala pa ang alam na doktrina. Ba't natin susugo? Ngayon, pag nakitaan natin, hindi lang potential po sinasabi po rito. Makita natin yung espiritong sumasa kanya para makapagturo. Amen. Napakahalaga ng pagpapatong ng kamay. Ipagkatiwala natin sa tamang tapat na tao. Para siya'y makapagturo. Kasi pag hindi tapat, hindi magtuturo ng tapat din yan. Magiging selfish po yan. Ambition po niyan pang sarili. Kaya sa mga sumusunod na verse na pag-aaral natin sa ngayon, ay ito ang aalalay sa susunod pa. Makinig kayo mabuti. Yung ipagkatiwala sa taong tapat, yung makapagtuturo sa iba, ibig sabihin, alam mong may laman ang kanyang turo. Bakit kaya may laman? Dahil hango ito sa ating Panginoong Hesukristo, punong-puno ng biyaya na pinagkukunan niya ng lakas.
Alam niyo po ba, hindi ka makapagtuturo talaga ng sound doctrines kung, alam niyo kung bakit? Kung hindi mo kakayanin, dahil hindi mo kinikilala ang biyaya ng Diyos na magpapasagana. Pero pag nandun ka lagi sa Panginoon, press na press lagi ang salita ng Panginoon. Parang biyayang umaagos po ito. Parang tubo po yan, hanggat may lamang ka, naandyan siya. Hello? Hanggat ikaw ay nagpapadaloy, dumadaloy po yan. Ibig sabihin, hindi matatapos ang aral. O ilang beses natin pinag-aaralan ng salita ng Panginoon, ilang taon na tayong Kristiyano. Pero bakit? Ang lalim ng balong na hindi maubos-ubos na salita ng Panginoon. Minsan paulit-ulit na nga natin nababasa, di ba? Bakit parang may iba na naman, Lord, ikaw pinaliwanag? Why? Kasi nga, nung pumupunta ka sa biyaya ng Panginoon kung may tanong ka, Lord, ano po ba ibig sabihin nun? Ayan na naman, dadaloy na naman. Amen. Gawin po natin si Jesus Christ as a Lordship. Gawin natin siya Panginoon talaga natin. Para yung knowledge lalong bumalong and wisdom. Wisdom is application doon sa natutunan. Amen. O, makinig kayo mabuti dahil pangalawang points po ito, tapusin ko po dito. Una, sa mga aral at doktrina na pinagtibay o dahil mga saksi. In verse 3, eto na po yung ating kinuwang key verse dito sa chapter na ito, chapter 2. At dito po makikita natin papaano tayo magpalakas o papaano tayo magkaroon ng katatagan bilang isang kawal, na mabuting kawal ni Kristo. Papaano? Una, magpakalakas tayo sa biyaya na kay Kristo. Yun po yung umaalalay. Saan? Sa aral, doktrina. Pangalawa, ito po sa verse 3, nasumpungan ko po. At masusumpungan natin kung gaano kahalaga po ito. Yung salitang makipagtiis. Pag sinabing makipagtiis, anong salita po yan? Endurance. Diba? Kailangan natin tumagal Yung key verse po natin, isuot nyo ang buong kagayakan ng Diyos upang makalabang kayo saan? Sa mga lalang ng dyablo, di ba? Nababalikan natin, di ba? Ito'y endurance. Pag nagsuot tayo, ang pagsusuot po kasi salita ng Panginoon Kung bakit tayo tumatagal sa laban, dahil isinusuot natin ang salita ng Panginoon, yung nilatag ng Panginoon, ginagawa natin. At ang sabi niya rito, makipagtiis, isa po ito sa pinakamahalagang bagay para tayo ay tumatag. Ang patience, makinig kayo mabuti, mahalaga rin po yung salitang patience o yung endurance. Alam niyo po ang ibig po sabihin dyan, para ikaw ay makatapos, di ba? Makinig kayo mabuti. Minsan tayo mag-example po ako, tawag ba dito? Yung parang idiomatic lang po ito. Makinig po kayo. Isang aral po ito na dapat natin puntahan. Hindi ba't pagka gusto mong uminom ng tubig, gusto mo uminom ng tubig, di ba? Uhaw na uhaw ka. Ba't ka gusto mong uminom ng tubig? Dahil uhaw na uhaw ka. Ngayon, wala kang mabilan. Nasa bundok ka Nasa bundok ka. At alam mo, sa pang-apat na bundok, doon lang merong balong. Doon lang merong sariwang tubig at alam mo, matitighaw. Ang uhaw mo, nasyad ka. Dahil doon, talagang yung pulse doon, makinig kayo mabuti, ito po talagang mineral na mineral. Hindi katulad dito, contaminated. Di po ba? Makinig kayo mabuti. Now, 4 na bundok po ito. Noong pumunta ka doon, ano ang mahalaga? Bakit ka pumunta doon? Ano mahalaga? Tubig, di ba? Gusto mo yung uhaw mo, di ba? Pero alam niyo ba, makinig kayo mabuti, 4 na bundok yun. Titiis ka muna, nalakarin. Hello? Bago ka makainom, nung nakainom ka na, ito na. Nung nakainom ka na ng tubig, pagkatapos mo uminom ng tubig, ano sasabihin mo? Wow, di ba ang sarap? You are satisfied. Kompleto ka na, di ba? Makinig kayo. Now, ano ngayon ang iisipin mo pagkatapos mo uminom?
Wow! Great experience. Meron diyang mga damong tinik, meron diyang nakahambalang mga kawayan. Ano pinaka-the best para sa'yo? Experience. Sometimes yung ano mo, yung ambition mo na nakuha mo, parang ang sarap na, di ba? Pero nung tinanaw mo, yung pinagdaanan mo, ang dami ko palang pagkitiis. Ang dami ko palang dinaanan, pero nagtagumpay ako. Bakit? Yung goal na gusto mong puntahan, napuntahan mo kahit anong harang. Kahit anong pagsubok, may mga ahas siguro dyan. Nagkakandadulas ka pa siguro. Amen po ba? Maabot mo lamang yung goal mo, pero hindi mo makakalimutan yung experience mo, yung pagtitiis mo. Alam niyo po ba, isang malaking impact para maging kalakasan ng Kristiyano ang pagtitiis. Bilang kawal ng alipin ni Kristo, mabuting kawal ni Kristo, meron pong pagtitiis sa buhay yan. Lahat ng Kristiyano, lahat ng kawal may pagtitiis. Spiritually, may binabattle po tayo sa buhay. Oo, gusto natin marating, tinuro ko nakaraan. Yung inaabot ng Panginoon sa akin, sabi na Apostle Paul, I press toward the mark of prize. Diba? Parang inaabot niya. Diba? Gusto niyang abutin, minamadali niya. Tinuro ko po yan, diba? Pero alam niya, yung pinagdaanan niya, yung hirap sa paglilingkod. Pero para sa kanya, itinuring niya itong walang kahulugan sa kanya. At alam niya kasi, kasama niya ang Panginoon. Ang daming tiisin na Apostle Paul. Kaya siya, nililimot niya yung nakaraan eh. Tinutungo yung Panginoon kasi lahat ng experience, wow, God is great. Sasabihin niya. Ang taong dumadaan sa pagtitiis o sa endurance, sa haba ng kanyang pagsubok, ito po'y nagpapatatag sa kanya. Bakit? Meron siyang Panginoon na laging nagbibigay ng source ng biyaya. Amen. Mahalaga po ang pagtitiis sa isang Kristiyano. Kung wala kang tiisin, kung wala kang pagsubok sa buhay, para kang yung gagala-gala lang dyan. Na walang purpose ang buhay. Amen. Pero tayo mga Kristiyano, merong layunin ang Diyos sa ating buhay at meron kang nilalayon para sa iba. Sabi niyo po, sa iba. Hindi tayo nabubuhay sa ating sarili lang. Kasi ipapasa mo nga eh. Kaya sabi niya rito, makipagtiis ka kanino? Sa akin. Alam ni Apostle Paul, ang dami ng tiisin ni Timothy. Pero ibig sabihin, parang sabi niya rito, parang ang taas na ng pagtitiis mo, dahil ako'y nakakulong, ikaw na yung umaaruga doon sa mission natin, ikaw na yung naiwan dyan. Sabi niya, makipagtiis ka na sa akin, parang konti na lang. Konti lang yung pagtitiis mo. Kasi alam niya, Apostle Paul, siya ay lilitisin na mas mabigat. Kaya nga sa dito sa chapter 4, mabigat na po yung kanyang nagpaalam na po talaga siya rito eh. Alam niya ito, chapter 2 Timothy, alam niya na siya na ay mamamatay. Sabi niya, makipagtiis ka sa akin ng kahirap. Sabi niyo po, kahirapan. Pag sinabing kahirapan, babasahin ko po ito sa English version. Pag sinabing kahirapan, ito po ay salitang hardness. Sabi niyo po, hardness. Parang ang bigat talaga. Ibig sabihin, dahil sa isang mentor na nakulong, hardness po ang inabot ni Timothy. Ang bigat na mawalan ka ng kapartner mo sa pagtuturo. Hello? Ang bigat ng mawalan na isang kaagapay mo. Bawat araw, bawat sandali kasama niya sa pagtuturo, natututunan ni Timothy papaano siya i-disciple. Yung mentor niya nakakulong, napakahirap. Kaya sinabi po ito. Mahalaga po ito. Maaring tayo, may mga mentor po tayo sarili. Minsan namatay na, parang ang lungkot na ng buhay natin, di ba? Di ba? Pero mahalaga yung ibinibilin, makipagtiis ka. Ibig sabihin yung natatag sa iyong mga aral, yaan ang tanggapin mo. Isang salita pong pagkatiis dito, sa mga nakaakibat sa mga verses na ito, isa po yan para lumiwanag
ang mga bagay na aral sa mga susunod na verses na pag-aaral natin sa mga susunod. Makipagtiis ka sa akin ng kahirapan, ayan po, na gaya, ano daw po? Na gaya na mabuting kawal ni Kristo. Kaya pinag-usapan natin, mabuting kawal di po ba? Una, magpakalakas tayo sa biyayang na kay Kristo dahil sa mga aral na meron tayo at alam natin marami tayong kalaban na mga bulaang tagapagturo. Amen. At dito, magtiis tayo. Kung magsalita sa atin hindi maganda, okay lang. Kasi ang mensahe na para sa atin, na binigay ng Panginoon sa atin, ito'y mensahe sa mga pinili. Ito'y mensahe rin sa mga hindi pinili. Para ano? Ito'y hatulan ng Panginoon. Can I hear amen? Ang gaya na mabuting kawal ni Jesus Christ, ang ating Panginoong Hesus Kristo. Isang salita po dito, makinig kayo mabuti. Sige po, bigyan po natin sila ng puwan. Isang salita po dito, yung isang pagtitiis na gaya na mabuting kawal ni Jesus Christ bilang kumbaga sa matuwid. Matuwid na lingkod. Sabi niyo po matuwid. Harap po kayo sa akin. Sabi niyo po matuwid. Ang mabuting kawal ni Kristo ay matuwid. Lahat ng desisyon niya ay matuwid. Ano man ang desisyon niya sa buhay niya, laging matuwid. Kasi bakit? May guidelines. At ang sabi niya rito, yung buo ang loob na harapin, alang-alang, sabi niya po, alang-alang. Ang sinasabi niya po pagkitis dito, merong alang-alang po ito. Yung pagiging mabuting kawal natin kay Jesus Christ, alang-alang sa ministeryong ipinagkatiwala sa atin. Kung may pinagkatiwala sa atin, pagtitiisa mo, ano yung ibig sabihin? Ipupush mo lagi ang ministeryong meron ka. Lagi itong nauuna sa landas mo. Lagi itong number one na isip mo nakatutok po dyan. Kaya kailangan makita mo kung anong purpose mo sa buhay. Anong ministeryo yung pinagkatiwala sa inyo ng Panginoon. Kasi bakit? Yaan yung lagi mong titignan. Kasi bakit? Diyan na nakapokus yung tingin mo. Bakit nandyan yung biyaya ng Panginoon masagana? Can I hear amen? At makinig kayo mabuti na sinabi ko po ito, for what consumes your mind, controls your life. Amen. Kung ang ministeryo mo, laging laman ng isip mo, ang ministeryo mo laging nauna sa iyo, yaan ang magkokontrol ng buhay mo. Amen. Amen po ba? Subukan nyo po mag-isip. Ako, nag-chess player din kami dati nila kuya eh. Pagka puno-puno ka ng ka-chess, pati sa panaginip mo, nag-chess ka. Di ba? Sa basketball, mahilig kami ni Tico dyan. Basketball kami. Pag natutulog, minsan bumapadyak pa yung pa akong ganyan eh. Kala ko nagle-layup ako eh. Minsan dumadakdak ka pa eh. Kasi bakit? Ang laman na isip mo ay ano? Laro. Pero pag ikaw ay may ministry, pag yan lagi ang nauna, makinig kayo mabuti, yan ang magkocontrol sa'yo. Eh, sino yung naandyan sa ministry? Si Lord. Sino nagbigay sa'yo? Si Lord. Amen? Makinig kayo mabuti. Minsan sasabihin natin, ang prayer po ay ministry. Hindi po prayer, ang ministry yung prayer. Intercession, hindi po ministry po yan. Katungkulan ng mga Kristiyanong manalangin. Hindi po ministry yan, hindi po gifts yan. Kasi lahat ng Kristiyano, ibinigyan ng Panginoon para manalangin. Meron siyang Holy Spirit, kaya nakapapanalangin. Amen. Makinig kayo, mahalaga po yung isang salita dito, pagtitiis. Pangalawa po ito, para tayo ay tumatag. In 2 Timothy chapter 4 verse 5, eto na po, papunta na po si Paul dito na sinasabi niya, malapit na talaga akong ialay, kailangan ko sulatan si Timothy. Okay? Kapatid, lagay po natin. Mabuting kawal ni Jesus Christ, ang alipin tayo
dapat naging mabuting kawal tayo ni Jesus Christ, tagapaglingkod ng iglesia. 2 Timothy chapter 4, verse 5. Wala po ba dyan, kapatid? Okay, babasahin ko po. Meron po ako dito. Ngunit ikaw ay magpigil. Sabi niyo po, magpigil. Alam niyo po ba yung pagkitiis, meron kang sinasawata. Sinabi ko kanina, ang paglaban natin, una kay Satan, ibinigay na yung kasuotan sa atin, pero meron tayong lalabanan sa ating sarili. Sabi niyo po, yung lifestyle na mundo. Meron pa ba? Dapat wala na. Hello, makinig kayo, mahalaga po ito. Sabi niya, ngunit ikaw, si Apostle Paul, sabi niya kay Timothy, ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng bagay. Ano daw po? Sa ano po? Sa konting bagay. Lahat. Kasi may laban po tayo sa laman natin. Meron dapat tayo nilalabanan. Alam natin sa sarili natin kung saan tayo mahina. Ikaw lang nakakaalam at ako sa sarili ko. At ang Diyos, syempre, alam niya po yan. Ngayon, dahil binigyan ka na ng suot ni Jesus Christ, suot niyo buong baluti ng gayak ng Diyos upang makatagal kayo sa lalang ng dyablo. Si Satan ay maraming devices para tayo dayain. Ngayon, kung hindi natin ina-apply ang salita ng Panginoon, lagi tayong matatalo. Open tayo para magkaroon tayo ng wound. At pag nagka-wound tayo, hirap na tayo lumaban, di ba? Huwag nating bigyan ng tsansa si Satan na paglaruan ng ating katawan. Kaya nahihira, men. Kaya yung pagtitiis, marami. Sabi niya, lahat ng bagay, magtiis ka, saan daw po? Sa kahirapan. Yung ministeryo, totoo lang po yan, hindi mahirap po yan. Ang sinasabi po dyan, marami tayo sa sarili natin na gustong marating. Yung ministry na isasantabi. Ibinibili na ni Apostle Paul kay Timothy ang lahat ng bagay sa paglilingkod sa bawat church, sa 5 churches. Ang sabi niya rito, gawin mo ang gawa ng ibanghilista. Gampanan mo ang iyong pagiging pastor. Kasi naging pastor po siya ng Ephesians, Thessalonians, Corinthians. At ito yung gawin mo, kahit wala na ako, tuloy mo pa rin. Gampanan mo pa rin. Maraming bagay. Magpigil ka sa lahat ng bagay. Kasi maraming nagchuchuchu sa'yo dyan. Tigilan mo na. Wala ka na yung boss. Wala na yung mentor mo eh. Nakakulong eh. Ikaw din hahagarin ng batas pag nagturo ka. Baka ikaw matulad kay Apostol Pablo. Na apostol mo, na nag-mentor sa'yo. Titiisin niya to. Kahit ako pa'y makulong. Alam niyo po ba, si Timothy nakulong din? Pero sandali lumaya. At ang sabi rito, magtiis ka ng mga kahirapan, gawin mo ang gawa ng ibanghilista, ganapin mo ang iyong ministeryo. Kung ang isip mo laging nasa ministry, makinig kayo mabuti, malalabanan mo, mapipigilan mo ang lahat ng bagay na umaalingaw-ngaw minsan sa iyo. Lagi tayong stay connected kay Jesus Christ. Pwede tayong magkamali. Totoo po yun. Pwede tayong magkamali pa. In Romans chapter 8 verse 17, nagustuhan ko po ito. Kasi kanina sa verse 3, sinabi niya na makipagtiis ka sa akin gaya ng mabuting kawal ni Kristo, kasi ito si Jesus Christ. Sinabi po ito ni Apostle Paul, even sa Rome niya po ito tinuro. Sabi niya, at kung mga anak na gaya tagapagmana nga, na tagapagmana ng Diyos, mga Kristiyano kayo, tagapagmana kayo. Sabi niya. Nakasama tagapagmana ni Kristo, wow, di ba? Sarap. Pagka inisip natin tagapagmana, puro tayo ang sarap. Wow, may mamanayin ako, buhay na walang hanggan. Kasama ko ang Panginoon, maghahari ang Panginoon, kasama ako. Di ba? At may ibibigay ang Panginoon sa akin na reward. Pero tingnan po natin, bakit ka magkakaroon ng reward? Bakit ka magkakaroon ng ganyan? Dahil dito pa lamang makikita natin. Kung gayon, basahin po natin. Go. Kung gayon nga, makipagtiis tayo sa Kanya.
upang tayo luwalhati naman kasama niya. Nauna ba yung yung reward? Hindi po eh. Meron pong pagtitiis eh. Hello? Makikita natin yung mga example sa mga susunod na verses sa pag-aaralan natin. At dito, sinasabi niya dito, bago ka luwalhatiin, kailangan magtiis ka. Kanino? Kay Jesus Christ. Si Jesus Christ talaga nagtiis eh. Hindi niya pinatulutan sa sarili niya na may mangyari hindi maganda. Madaya siya, even ni Satan. Hello? Kaya nililis niya ng maigi ang kanyang pagkatao ng Panginoon. Sinupil niya ang kanyang sarili. Ang pagtitiis ay pagsupil sa sarili. Ang sword na hawak mo, para sa iyo rin yan. Tapyasin mo yung yung mga bagay na hindi maganda sa ating buhay. Para maging hadlang sa ating ministeryo. Amen. Kahit saan ka mapunta, may ministry ka pa rin eh. Hindi lamang sa church na ito, nagmi-minister ka eh. Kahit sa ibang tao. Makinig kayo mabuti, para tayo ay luwalhati naman kasama ni Jesus Christ, ng Diyos at na Jesus Christ. Kung makipagtiis tayo sa Kanya. Amen. Ano yun? Talagang, pagka nagtitiis ka para sa alang-alang sa Ebanghelyo, na merong tinanggap ka, na pinagkatiwala sa iyo, huwag mong pabayaan, ipagkatiwala mo sa tapat, na makapagtuturo sa iba. Gaya na mabuting kawal ni Kristo, 3b kapatid, 2 Timothy, chapter 3b. Chapter 2. Okay. Verse 3 pala, verse 3. Verse 3b. Okay. Na gaya na mabuting kawal ni Kristo, ibinalik ko po yan, kasi po sa 1 Timothy chapter 1, 18 to 19, tatapusin ko po ito kahit mag-adjust po ako ng 5 minutes lang po. Okay. 1 Timothy chapter 8, 1, 18. Meron po tayo dyan kapatid. Ang biling ko ito'y pinagtatagubilin ko sa iyo sa unang sulat niya, Timoteo na aking anak, ayon sa mga hula ng tagapanguna tungkol sa iyo, alam niya, may hula rin sa kanya, upang sa pamamagitan ng mga ito ay makibaka ka ng mabuting pakikibaka. Yung ibinigay sa iyo, pinatungan kita ng kamay kasi may hula rin sa iyo at alam ko na muhay ka ng doktrina, tama ang doktrina ng nanay mo, lola mo, at ako naman, alam ko na ikay aking anak. At sabi niya, ayan, upang sa pamamagitan ng ito'y makibaka ka ng mabuting pakikibaka. Saan nagsimula? Ang pundasyon yun si Jesus Christ. Para maging mabuti. 19a, makinig kayo, mahalaga po ito. Na ingatan mo, sabihin niyo po, ingatan. Pag sinabi ingatan, huwag madungisan. Pag sinabi ingatan, huwag bumagsak. Pag sinabi ingatan, huwag mabahiran ng kung ano-ano. Halimbawa, may hawak po kayong mamahaling kagamitan, hindi ba't ingat na ingat kayo? Alam niyo po ba yung ministeryo? Napakahalagang bagay po niyan. Yaan po yung magbibigay sa iyo ng tagumpay kung naandyan ka lagi nakatingin. Ingatan mo ang matibay, ang iyong pananampalataya. Amen. Si Jesus Christ, makinig kayo mabuti, nagpe-failure po tayo. Kaya ang pangit naman sabihin lagi ng Panginoon sa atin, bumagsak na naman yung anak ko. Bumagsak na naman yung aking tagasunod. Sasabihin ba na Panginoon, okay lang yan? Hindi. Sasabihin na Panginoon, tumayo ka. Amen. Hindi sasabihin, ano nangyari sa'yo? Hindi. Tumayo ka. Si Pedro nung nahulog, manlalango yun, di ba? Di ba? Sa Panginoon, lalakad ako dyan. Kasama, pupunta ako sa iyo dyan. Sige. Di ka. Lumubog. Anong ginawa ng Panginoon? Malitan yung pananampalataya. Halika. Sino kumuha? Hindi kanya i-condemn. Sasabihin sa'yo, malitan ang pananampalataya mo, dagdagan mo pa. Meron ka na eh. Natangay ka lang ng alon eh. Natangay ka lang ng malakas na hangin eh. Amen. Yung mga bumubulong sa iyo eh. Natangay ka lang eh. Ingatan mo kung anong meron ka.
yung pananampalatayang tinanggap mo sa Panginoon at sa akin. Sabi ni Apostle Paul. Kasi isa tayo sa Panginoon. Mahalaga po siya. Sa verse 4, tapos po tayo dito, verse 4. Ito po yung yung pagtitiis, kasama po ito. Balik po tayo sa 2 Timothy chapter 2. Mahalaga po itong pagtitiis kasi dito sa mundong ito, maraming mapanirang simbuyo. Sabi niyo po, mapanirang simbuyo. Kaya bakit ito yung pinakamagandang sinabi ni Apostle Paul, yung sa aral. Magpakalakas ka sa biyaya na na kay Kristo Jesus dahil sa aral na meron ka. Pangalawa, sa pagtitiis. Dahil sa verse 4, ito po siya. Tingnan po natin, sino mang kawal na sa pagkakawal ay hindi, sabi niyo po, nakikihalubilo. O pwede magsama yung yung tabang at saka alat. Pag nagsama po 'yon, ano mangyayari sa isda? Mamatay, di ba? Kung ikaw sa tabang ka, ikay para sa tabang. Sumisid ka doon sa alat, ano mangyayari? Una, mahihilo ka. Sesemplang ka. Babanggain mo yung mga bato, masusugatan ka. Kasi mahihilo ka. Makinig kayo mabuti, lahat ng Kristiyano hindi nakakihalubilo sa mundong ito. Taas ako sasabihin po, ito. Huwag niyo i-compromise ang ministry niyo sa mundong ito. Marami ngayon nangangaral, politics na naman po tayo. Marami na naman po tatayo dyan ng mga pastor. Makinig po kayo sa akin kung pastor po kayo. Huwag niyo i-compromise ang inyong faith sa mga politiko. Kung mali, mali. Hindi tayo dapat umayon. Kaya nahil, amen. At sabi niya dito, hindi nakikihalubilo sa mga bagay ng buhay na ito. Sabi niyo po, bagay sa buhay na ito. Mahalaga po ito, kasi bakit? Nasa huli, maganda po yan eh. Ang Diyos na lulugod kung hindi tayo nakikiayon sa mundong ito. Kasi bakit? Kawal niya tayo, hindi naman tayo kawal ng sa libutan eh. Hello? Hindi naman tayo sa darkness eh. Tayo'y sa light. Amen. Mahalaga po ito. Ito po, sinabi po rito, una, hindi umaayon sa nilagay ko po dito, ayon sa kalakaran ng mundong ito. Sabi niyo po, kalakaran. Wow, ano ngayon sa 14? Nako, marami po dito mabibigo. Ay, sabi ni pastor wag daw yung si Cupido. Valentine's Day, di ba? 14. Minsan mga Christian na Valentine's. May kadate Christian na, may kadate pa. Hello? O minsan, baka tayo may pamilya, may kadate pa tayo iba. Makinig kayo, huwag tayong makihalubilo sa bagay sa mundong ito. Kung talaga tayong kawal, yung aral na ito, gawin nating gamot. Gawin natin itong magpapagaling sa atin. Amen? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, 14 na, malapit na, Deacon. Sino kadate natin? Si Lord. Kaysa kung ano-anong pagkakabala, na iniisip mo pa lang parang iniisip mo, naku, malapit na balik, ano kaya regalo ko sa love ko? Mga dalagat binata, makinig kayo mabuti. Makinig kayo mabuti, kaya maraming test bonds ngayon. Makinig kayo mabuti. Sa halagang etneb, wala na. Bulaklak na etneb lang, 20. Ba't ako napunta sa etneb? 20. Halagang 20 pesos na bulaklak, kinuha lang dyan sa tabi-tabi, sasabihin, mahal-mahal, na bumigay ka na. Kasi Valentine's Kasi pag kumindat siya, wow. Diba? Parang ganon. Huwag mong ibigay yung bagay na meron ka sa hindi mananampalataya. Huwag kang makipamatok sa hindi mananampalataya. Amin po ba? At kahit mananampalataya, ba't gagawa ka na hindi maganda? Hello? Hindi, kasi uso na ngayon yung nagtatanan-tanan.
Kasi Valentine's naman eh. Huwag makiayon sa kalakaran ng mundong ito. Kaklasmate ko ganun eh. Ang daming bulaklak eh. Diba? Kung kanino na binibigay, ang dami na binigay, 5 babae na pala binigyan na bulaklak. Diba? Kasi parang tayo atat na atat eh. Sa takbo ng mundo eh. Naku, may Valentine's na talaga dito ng to February Sabi niyo po, wag makihalubilo sa mga bagay, nasingit ko lang, naalala ko lang kasi, February 14 pala sa itong week na darating. So, mahalaga po yan. Ang sabi po sa Romans, makinig kayo, Romans chapter 12, verse 1 to 2, meron po ba dyan nilagay? Alang-alang sa masaganang habag ng Diyos, ialay nyo ang inyong buhay bilang, ayun na, meron. Sabi niya, namamanhik ako sa inyo, alang-alang sa habag ng Diyos. Nahabag ang Diyos sa atin, tapos ito buhay natin. Isa po yan. Alang-alang sa habag ng Diyos na iyong iharap ang inyong katawan, ano daw po, ng haing buhay. Sabi niyo po, haing buhay. Banal, kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Alam niyo kung bakit great yung ating pagsamba sa Panginoon? Kasi yung katawan natin, pinagamit natin sa Panginoon. Hindi natin pinagamit sa kaaway. Hindi ito naging kasangkapan na puntahan ng dyablo para tayo paglaruan ng mundong ito. Amen. At ang sabi po dito sa kauli-ulian, upang kalugdan ni Kristo. And then, kapatid, sorry po, verse 2 po. At huwag kayong magsiayon, saan? Sa sanlibutan ito, kundi mag-iba na kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong isip, upang mapatunayan nyo kung alin ang mabuti at kaaya-ayang lubos na kalooban ng Diyos. Alam nyo ang problema kung bakit di natin nakikita yung kaaya-aya na nakalulugod sa Panginoon. Kasi busy tayo sa mundo. Kaya lahat failure yung ating ginagawa. Pagtingin mo sa susunod, hindi ka na pala satisfied doon. Kasi ang tunay na satisfaction nasa Panginoon lang. Pag nagawa mo ang tungkulin mong ministeryo na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Upang kalugdan ni Kristo bilang huli po. Ginawa tayong kawal ni Jesus Christ. Siya yung ating head na general. Makinig kayo mabuti. Hindi ba't pagka tayo nagawa natin tungkulin natin, siya maglalagay na ranggo sa atin? Diba? Diba sasabihin sa iyo, oh, great job. Diba pag nag-utos minsan mahirap, diba? Gawin mo ito at all cost. Di ba may mga ganun, di ba? Kahit anong mangyayari, gagawin talaga ng mga sundalo yun, di ba, pastor? Anong mangyayari ngayon pag nagawa mo ng may kabutihan para parangalan yung nag-utos sa'yo? Anong mangyayari? Paparangalan ka rin. Bakit? Pinararangalan mo siya eh. Paano mo parangalan yung general mo? Paano mo parangalan ng Panginoon? Sundin mo siya. Paparangalan ka rin niya. Itataas ka ng posisyon. Amen. Sa mundong ito, tinataas ang ranggo, di ba? How much more tayo kung napagkatiwalaan sa ministeryo maliit, mapagkakatiwalaan tayo sa malaking ministeryo. Amen. Now, ito ang magkatapos, last na po ito. Ano ang gustong sabihin sa atin ng mensaheng ito? Alam niyo po ba may nakatingin sa atin? Anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho, ka-churchmate. Huli po, church. Una makakita sa atin, pamilya. Pangalawa, makakita sa ating kapitbahay. Pangatlo, makakasama natin katrabaho, ka-eskwela. Kasama po yan. Ano pa sumunod sa uli? Church. Diba? Linggo lang tayo nakikita-kita, diba? Diba? Now, anong gusto kong sabihin sa inyo? Let us make memory to people who can see us. Sana meron tayo, maraming memory tayo na iwan. Siguro marami na. Pero, ano ba yon? Good or bad? May mga tumatak sa puso o sa isip ng mga tao sa atin. Alam niyo po ba, minsan, ang madaling tandaan, yung hindi maganda. Ba't gano'n, ano? Pero yung na bagong buhay mo, parang hindi nila pinupuntahan. Diba? Pero dahil nandito ka sa posisyon na pagiging kawal, maglagay ka ng tatatak sa isip nila at alaala. Alam niyo po ba nung namatay
pag namatay ang tao, lahat ng kwento sasabihin. Di ba? Yung may kalabang ka, mag-iipon-ipon yan. Yung pangalawa, yung matuwid yung pamumuhay mo, sasabihin yan. Hello? Di ba? Ay, alam mo ba si ano? Di ba yun, nandiyan yung kwento pag tapos na yung buhay ng tao eh. Di po ba? Nandun ba yung good name? Nandun ba yung good name? Sa atin, walang good name eh. Di po ba? Dapat ang good name nun si Jesus Christ. Amen? Para siyang pabangong umaalingaw-ngaw. Kung sinusunod natin ng Panginoon sa bawat sitwasyon ng ating buhay, sa pamilya natin, magtatanim tayo ng alaala sa kanila. Mag-iiwan tayo sa kanila ng alaala. Ako, maraming alaala yung magulang ko sa akin eh. Sa pagdadala niya sa amin sa church. Even yung mga pagtitis namin, marami kaming tiisin. Nagpapasalamat ako dahil may alaalang iniwan ang Papa sa amin. Yung pagpe-pray niya, pagbabasa niya ng Bible, na ngayong ginagawa namin magkakapatid. Purihin ang Panginoon. Sana tayo, huwag matapos ang buhay natin na nag-iiwan tayo ng alaala sa pamilya natin ng pangit na bagay. Dapat yung pagsunod sa salita ng Panginoon, alang-alang kay Jesus Christ, para siya'y malugod po sa atin. To God be all the glory po. Pagpalain po kayo ng Panginoon.